Alright guys, nandito tayo ngayon sa desktop. Ang gagawin natin, itatype lang natin office.com. Ito office.com guys. Then click enter. Click mo lang, enter mo lang sa keyboard. Papasok ka dito sa Microsoft Office. Ito yung makukuha mo, yung mga products na at saka itong get Office. Ito yung may mga bayad version. So, ang gagawin mo lang is mag-sign in. Sa sign in, kailangan mo magkaroon ng account sa Microsoft. Kapag wala ka pang account, napakadali. Gawin mo lang, create one, click mo lang to. For my side, meron akong account sa Microsoft. So, ang gagawin ko lang, itatype ko lang yung aking account. Then, click next. Then, ipapasok natin yung password ng account. So, ayan. Then, nagsasign in na ako. Tatanungin ka dito kung gusto mo ba mag-stay always sign in. Hindi mo na kailangan mag-sign in for the later on. Purpose ito is just only for tutorial. So, ang gagawin ko lang is yung no. But from your side, you can click this yes and also this part. Don't show it again. Sa akin, no. Para later on, makapag-sign in ako ulit for other things. Ito yung mga previous na ginawa ko guys. Lalabas yan dito. Ito yung pinakamukha ng Microsoft Office. Ito yung online Microsoft. Hindi mo to na-download. Kung gusto ka mag-download na may bayad, ito yung installed Office and by Microsoft 365. Punta tayo dito. Ito yung sa Meet Now. Ito yung pag-chat ka sa Skype. Then ito yung settings. Kung ano yung settings mo, kung may third party and mga help, yung questions mo, and dito yung logo mo. So, on the left side naman, may dito yung nakalagay na office. Itong part na may mga tuldok, click mo yan, meron siya andito yung mga 365 na nakalagay na office. Andito yung Outlook, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, To Do, Family Safety, Calendar, and Skype. And also, all application. So, pag all application, nandyan kasama yung Sway, yung Power Automatic, yung People, makikita mo yan dyan. Now, later, punta natin yan. Dito yung Word, andito yung Excel, andito yung PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, OneNote, To Do, Family Safety, Calendars, Skype, and all application. Same lang din yung kanina yung click ko. Pero ito, pag i-click ko dito, lalabas itong mga to. Always lang nakalagay itong Install Office and Microsoft 365. Ito yung mga may bayad. Ito yung calendar. Same lang din. Gusto mong pumunta ng Word, pwede mong i-click ito. Ang Word may mga templates na rin siya na binibigay. Kapag gusto mo pa ng ibang template, pwede mo siya makita dito. Click mo lang siya, punta ka sa baba, may mga resume siya, may calendar, may report, yan, event flyers, may mga charts, student papers, at marami pang iba. Gusto mong gumawa ng blank, click mo lang yan, and you need to identify again. Ang identify guys, ilalagay mo lang yung password ng yung Microsoft. Click verify, lagay mo lang ulit yung password, itong Microsoft account mo para ma-verify. And tapos ida-direct kanyan sa blanco. So the usual, ito yung mga nakalagay sa Word. Ito yung file, yung home, yung insert, layout, preference, review, views, help. Ito yung Word na nakalagay. So itong document nito, ito lang yung kaibahan. Pwede ka dito mag-save. Ilagay natin, Banoli. Ayan na. Pag in-enter mo yan, andito na siya sa taas, Banoli file. Automatic na siya. Ito, undo and redo kung may nagawa ka na. Ito yung paste. Ito yung font, of course, font name, font office, marami pa yan. And then, ito yung size. Ito yung mga nakalagay dito. Familiar ka na dito. And also, ang pinakadagdag dito is yung dictate. Tapos, pwede ka rin mag-editor dito and designer. Ngayon, kung gusto nyong gumawa ng file, mag-type ka lang dyan. Hello, type lang natin para magkaroon lang. Gusto nyo itong i-save, pupunta lang tayo dito sa my file. Yung sa save as, ito yung online save. May ginawa ka ditong bagong creation. Pag may nag-type ka ulit dyan, pwede mo siyang i-resave dito. Save as. Pero usually kasi nag-automatic save siya dito. Like for example, this one. Auto-save na siya. On the spot, gagawin natin file, i-save as natin. Pag sinave as natin, ito yung lalabas. So save, rename, copy, download a copy. Ito yung Word type. Ito yung PDF type.
and ODT files. Ang gagawin natin, da-download lang natin yung copy. Tatanungin ka dito kung gusto mo bang i-download na mag-offline kasi nasa online ka ng Microsoft, di ba? Remember na nag-sign in ka and online. Ito kasi hindi mo siya ma-open kung wala kang internet. So, kapag nag-offline, meaning wala kang internet. So, pag dinownload mo siya, mapupunta dali sa baba pag na-download mo. Ito na yan guys. Kapag i-open natin, click open, ito na yung lalabas. Ngayon, punta naman tayo sa Excel. Click lang natin to, then click lang natin yung Excel. May mga templates na siya. Kung gusto mo pa rin ng new templates, click mo lang itong blank or more templates. Ito lang yan kung may ayusin ka. Usually, punta tayo dito sa new blank. So, kailangan ulit nating i-verify yan yung ating Microsoft account. Type mo lang o lagi yung password mo. Then, i-direct ka yan sa Excel. Same procedure, pwede kang gumawa dito ng pangalan mo. Ito ay book 1. So, ban, Oli, file, Excel. Then, automatic saving naman siya. Same lang din, pwede ka rito mag-type, hello, this is ban, Oli. Create ka ng formula, 2 plus 2, 4. Diyan pa rin yung formula. Ito yung auto sum. Kunyari, meron ka dito. Equal to 25 plus 9. Auto sum. Ito yung auto sum. Pwede ka nang gawa ng ganyan. Sa file naman, dito ulit tayo. Save as. Pagkakaiba lang dito guys, wala siyang PDF. I-download natin as copy. Ganun din ulit. Nandito siya. I-open natin yan. Ay, na yung kinalabasan. Now, punta naman tayo sa PowerPoint. Sa PowerPoint, may mga templates din siya na magaganda. Pwede ka rin mamili dyan. May nagustuhan kang templates, pwede mo siyang gamitin. Try natin gumamit ng isa. Ito na siguro. Then, verify it again kasi magagawa ka ng format. Every time na may gagawin ka, kailangan mong i-verify. Dito, same procedure lang din. Pwede ka dito magpagawa ng file name. Banoli presentation. Then, automatic naman siya mag-save pag iniwanan mo. Ito yung sa file, ito yung home, insert, draw, design, transition, automatic, slideshow, review, help, and more. Here, pwede ka na mag-type dito, welcome. Right. Yan lang. Kung magkakaroon ka ng animation or something, pwede kang gumawa dyan. Lagyan mo siya ng mga animation. So, slideshow. Pwede mo siyang i-share. Pag i-share mo, same lang din kung mayroon ka mga kakilala na pwede mo i-share or i-send mo sa sarili mong email or i-copy mo yung link and send to your friend na pwedeng mag-create ng same lang din. Ang gagawin natin is file, then save as. Kung may printer ka, yung share nga, yung kanina sinabi ko na kung paano ka mag-share. Then, pag click mo yung save as, andito, may PDF din siya. Tapos, pwede na rin siya sa image. Pwede mo na siyang i-save as image as JPEG images. Andito lang. Kung gusto mo sa PowerPoint copy, just click the PowerPoint copy. Then, pwede mo na siyang your presentation is ready. Pag ready na, pwede mo na siyang i-download. Lalaw siya as PPTX. Pag i-open mo, same lang din yan. Okay guys. Ngayon, balik tayo sa home. Nasa office tayo. So, yung nagawa mo kanina, nandito na siya. Nakasave siya online. Then, kung gusto mo mag-upload, documents ka na pwede mong i-upload. Pag nag-upload ka, magbe-verify ka. Kapag nag-upload ka dyan, then dito sa part ng create, pag i-click mo yan, may lalawas dyan yung mga blank documents, kung ano yung presentation, workbook forms, quizzes, yung mga quiz forms and sway page. Then dito sa baba may mga recommended siya na formats na pwede mo siyang gamitin. So, may Excel din, Word, presentation, kung gusto mo mag-present, layout. May mga layout siya na pwede mo siyang gamitin as layout. Yung resume sa Word, may mga resume ka na gusto mong gamitin,
ito na rin yun. Calendar, survey, flyers, budget, education, and business. Yung letterhead ng business. Same lang din kung paano ka. That's it for today's video tutorial guys. Hope na may natutunan kayo. Kapag hindi pa po ako nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman. And then also, please comment on the comment section of this video kung may mga katanungan po kayo or may mga suggestion po kayo na pwede natin i-tackle or may mga online na software kayo na gusto nyong malaman. Hindi na po tayo magtatagal, hanggang dito na lang po ang video presentation nito. Libre po ito and all you need is to have an internet, makapag-online kayo, and also your laptop. Hindi to po pwede sa mobile lang. Kailangan may laptop ka. Kailangan din na mayroon kang Microsoft account and password. Then, pwede ka na makapag-create ng inyong kahit wala kang office na nabili. Nag-expired na yung office mo. So, dito pwede mo siyang gawin lahat. Alright guys, maraming salamat sa inyong lahat. Please subscribe and comment on this section. Like na rin, paki-like na rin. Maraming salamat guys. Bye!